their conscience. Siguro dito sila na natataranta kasi ang dating parang nag-encourage pa tayo ng mga whistleblower. Okay, unahin natin ito mga kababayan natin. Ito, sabi ni Claire Castro, noon pa sinabi ng Pangulo, what can we expect from Duterte? DR pro-China. Nagpakita pa siya ng ng kanyang parang illustration, no, na may picture na magpapatunay daw na pro-China itong mga Duterte. So sila anti-China, pro-America sila, galit sila sa China, no? Pero sa totoo lang mga kabayan natin, ang Duterte, hindi po sila pro-China, hindi rin po sila pro-America, pro-Pilipino po ang pamilya Duterte. At nakita mo naman kung ano ang kanilang foreign policy, for the good of the Filipinos. O ngayon, punta tayo dito sa sinasabi ni Claire Castro, mga kababayan, na ang mga Duterte is pro-China. Ngayon, anong masasabi niya rito kay Bongbong Marcos? Na si Bongbong Marcos, hindi na nga pinapansin ni presidency ng China, abay nag-import pa, no? Sabi niya nga talagang nakikipagsiksikan siya para makapagkamusta lang at konting bulungan, kwentuhan lang dito po sa presidente ng China. Ngayon, anong masasabi ni Claire Castro dito? Si Bongbong Marcos pala, idol niya mismo ang presidente ng China. Dahil hindi siya pinapansin, siya yung pumansin. At hindi lang po yan, mga kababayan natin. Ito, tingnan nyo ito mga kababayan po natin na sinabi ni Bongbong Marcos. Sinabi ni Bongbong Marcos na si presidency daw ay napapaligiran ng kanyang mga security personnel. Ang hirap daw lapitan talaga. Pero nakalapit siya. Di ba may mga may mga parang protocol yon na mag-approach muna sa mga chief of staff. Yung chief of staff mag-approach doon, parang gagawa ng schedule. Alam ko ganun sa mga official at president. Pero bakit kailangan niya makipagsiksikan? Kailangan niyang, kumbaga, makipagpuno para lang makamusta itong si presidency. Ngayon, Claire Castro, balikan natin si Claire Castro, mga kababayan. Sino ngayon yung pro-China? Di ba? Kasi, ganyan po sila mag-akusa. Tingnan mo ngayon. Kinain na naman nila ang kanilang sinabi. Pahiya naman si Claire Castro, mga kababayan po natin. And speaking of pahiya, lalo silang mapapahiya dito at sasabog sila sa galit. Tingnan mo. Yung sinisiraan nila at kung ano-anong paninira, yung binabato nila, always nangunguna po sa puso ng bawat Pilipino, BP Sara. At kung magkaroon ng eleksyon, wala na po silang magagawa niyan. Duterte pa rin ang mangunguna, mga kababayan natin. Okay, punta na po tayo sa ating main topic. At ito na nga, proud pa rin po itong si retired Colonel Kiruben sa pagtistigo po itong si Master Sergeant Gutisa bilang isang miyembro ng Marines. Sabi niya nga, naniniwala siya na ito pong si Master Sergeant Gutisa ay nagsasabi ng totoo at siya naman ay hindi siya kontra doon sa notaryo na sinasabing fake ang perma dahil siya nga mismo ay hindi niya rin alam kung tama or mismo original yung mga nagpipirma doon sa mga notaryo na kanyang pinanotaryuhan. Kasi may mga tao, mga kababayan po natin, na sadyang nagsasalita lang ng hindi maganda o negatibong komento laban dito kay Master Sergeant Gutisa, Senator Marcolita at dating Congressman Mike Defensor para sirain po ang kanilang credibility. At syempre, alam natin kung sino yung mga ito. Yung mga loyalista, yung mga pro-Marcos, pro-Martin Romualdez, at ang mga dilawan na tila ba ngayon, mga kababayan po natin, ay pinoproteksyonan si Martin Romualdez at si Bongbong Marcos. Surprise witness Talagang, una, na-surprise tayo na sumipot siya sa Senate Blue Ribbon Committee. Then, na-surprise tayo na peke pala yung pirma. Then, na-surprise naman tayo dahil hindi na siya makita ngayon. So, full of surprises itong si Orly Gutesa. Sir, anong reaction nyo dun sa series of, mula sa hindi siya makita at yung pineke na pirma? Pwede bang, ghost witness din? Panahon ng mga ghost talaga ngayon. So, ghost witness kung hindi magpapakita, no? Pero kung nagpakita naman, bakit magiging ghost witness? Alam niyo yung kanyang pagtatago ngayon at yung kanyang hindi paglalabas, yan po is para sa kanyang protection. 'Di ba? At syempre, ano ba yung aasahan natin sa mga media man na ito na yung kanilang pinagtatrabahuan ay mismo pagmamayari ni Martin Romualdez. 'Di ba? So magiging bias. Karon din po yung mga dilawan. Pero alam niyo mga kababayan po natin, itong notaryo na ito lang po yung pinapalaki nilang isyo
at pilit nilang paulit-ulit na para gusto nilang palabasin na fake itong testimony ni Master Sergeant Cotisa. Nakita niyo yan, no? Iba't ibang mainstream media ang pinupuntahan natin. Sa mga interview, yan ang kanilang gustong ipalabas. Doon lang talaga sa mga ibang interview na nagsalita si Mike Defensor and si Senator Marcolita na natatauhan po sila kung ano po o gaano po kaimportansya itong testimony po ni Master Sergeant Cotisa. At ngayon nakikita naman natin, una pa lang narinig na po natin na itong si retired Colonel Quirobin ay pabor sa paglabas nitong si Master Sergeant Cotisa. At dahil isang Marines ito, abay kinontak din pala ito ni Ping Lacson at humihingi ngayon ng tulong si Ping Lacson dito po kay retired Colonel Quirobin para tulungan daw po siya na hanapin itong si Master Sergeant Cotisa. Tika lang mga kabayan natin, bakit pala itong si Ping Lacson, ulitin ko lang ito ha, like ko itong sinasabi, igagil na gigil po sa buhay na witness. Ibig sabihin, talagang pinoproteksyonan nitong si Ping Lacson, itong si Martin Romualdez and Saldico. Kaya may mga puwersa ngayon na gusto nilang patahimikin itong si Master Cotisa kasi mabigat talaga yung kanyang testimony. Kaya itong mga paninira, naku po mga kabayan po natin, ito po yung mga kinakabahan. Tingnan mo yung mga dilawan na, no, dahil wala na sila sa posisyon, mukhang sila po ay nababayaran para magpakalat ng mga disinformation. Master Cotisa. Meron kang ghost Affidavit. meron kang ghost witness, meron kang ghost testimony na kinuha daw ng Marines, no? Tapos meron ka pa mga ghost ombudsman, Ayan, ang ghost dami. decisions, no? Ang daming ghost, Oo diba? nga, sir. Baka may ghost financier din. Pwede rin, no? Yung kainuman ko ng multo kagabi, nagreklamo eh. Dahil nasisira. Over, no? Ikaw nga, ginos mo nga rin si Ray Satanas eh. Kayo nga rin, di ba? Puro kayo Gus eh. Yung dating galit na galit kayo ngayon, no? Naghihimod na kayo sa puwet ni Bongbong Marcos. Kayo ngayon is parang ghost din, no? Ghost na nawala sa inyong sarili. Nakalimutan nyo na yung inyong mga pandudurog sa mga Marcos. Ngayon, sinasamba nyo na yung mga Marcos Romualdez. Kaya kayo ghost din. Ito yung mga pangalan nila eh. Dahil sila naman nananakot lang, hindi naman sila nananalanta ng mga tao. At saka ang linis-linis. Okay. Yung sinasabi niya sigurong ghost si Pinoy. Yung amo niya na Abnoy. Pag nagpapakita yung mga yan, clear. Oo nga. Kaya sasama na yata sila sa mga rally. Ayan. Oo nga po. Pero tungkol sa tanong mo, Oo nga, sir, yung sa pirma yan, sir. mga iba kasi, minamaliit yan eh. Dahil sabi nila, nagpapanotarize naman kami. Yeah. Wala naman kayong pakialam kung sino nakapirma ron. Basta usually, secretary, may seal, ganyan. Pero Di ba? Alam nyo naman pala eh. Bakit masyado yung sinisiraan si Cotisa? Dahil sabihin nyo, Senado ito. Dapat special yung panotary. Malay mo pa. Basta importante may notaryo. Yun lang man. Kasi bakit pa siya kailangan magbayad ng mahal? Wala nga siyang pera eh. Hindi naman siya nagnakaw. Hindi naman siya kasabwat sa mga pagnanakaw. Siya ay ordinaryong trabahante lang. Na inutusan ng magdala. Hindi niya ba alam na yung pera na yan? Ninanakaw pala nila. Yung pagkakalam niya ay kita yan sa kanilang negosyo. Yung palang negosyo, pagnanakaw. ito kasi naiiba dahil kwento eh. Napakahalagang testimony sa Senado. Oo. Diba, at the very least, no, lalo na surprise witness, kailangan medyo mas maayos yung mga dokumento dahil Senado yan eh. At hindi lang Senado, yung kakasuhan mo o yung magte-testify ka laban ay yung ika-apat dati sa succession. Oo. No, from the president to the vice president to the senate president. Siya yung ika-apat eh. So, hindi yan pwedeng yung mga dati lang ginagawa ng mga tao. Kaya nga eh, hindi naman to yung tipong nawala ko yung ID ko at papagawa ko affidavit of loss at kahit sino na lang. Yan ang gusto nila. Special daw po yung pagpapanotaryo. Imalay niya ba naman, na tiningnan pala nila, binirify nila yung signature. At malay mo, at binayaran nilang abogado na yun para makingay lang, para itinay. Para masira yung credibility nitong si Master Cotisa. Anong pinagkaiba doon sa ibang notaryo? May special ba na notary? Wala naman eh. Basta na notary, okay na yun. Hindi mo naman alam kung talagang hindi pala yung abogado mismo ang pumirma. Pwede pumirma doon. Ito Yes. napakabigat ng mga testimonya. Medyo, at saka nung hinihintay na siya para magsampa ng kaso, bigla na nawala. No? Hanggang ngayon, nawawala. Tapos ang sabi nga, Siyempre, kailangan niyang proteksyonan ng kanyang sarili. Bobo ka pala eh.
Di ba? Alangan naman palutang-lutang siya dyan ngayon. Hindi lulutang siya sa ilog dyan. Ni Mike Defensor at saka ni Senator Marcoleta, hindi, nasa custody ng Marines. At may nakikasing sa kanya, mukhang balak siya patayin. At nahuli ng Marines at nasa record nila. Lahat yun, dinisclaim ng Marines. So, Siyempre, bakit sinabi ba nilang nasa kampo ng active na Marines? Basta nasa Marines. O, kung retired man yan or active, malay mo. Bakit ngayon gigil na gigil yung mga taong ito? Makang gusto rin nila makuha si Gutesa. nasa na ba talaga? So, nagtatahinan ng kwento. Oo. At syempre, very Ay, ang gagatong yung media na bias. Ang ina nyo. volatile yung ating political landscape. Oo nga. Yan ay all sides. Talagang susuriin yan under the microscope. Oo. Yung mga yan, matalino yan. No? Marines yan. Hindi basta-basta magpahuli yan. Hindi naman kagaya yung bobo na talagang alam yung delikado maglaland. Ayan, magaling yan. Marines yan eh. Mamaya makapunta tayo kay Colonel Quirobay na interview. No? Same media, same interview. Malalaman mo kung bakit hindi lumalabas itong si Master Gutesa. Talino yung mga yan. No? Nagtrabaho yan bilang intelligence. Hindi basta-basta lalabas yan at maglalantad. Alam nila malaking buhaya yung kanilang binanggay. Kaya itong misteryo na ito, sana ay ma-resolve na pagbukas ng Blue Ribbon sa November 14. Kasi undas pa raw ngayon. Kaya medyo may misteryo. Yun nga ang tama. Kayo nga, mukhang misteryo din yung style nyo eh. Yung mga pagtatanong nyo Kasi limbawa kay affidavit mo ay naglalaraman ng mga sensitibong impormasyon, pangalan ng mga malalaking tao, pag-iingatan mo yan. Na huwag mag-leak. Diba? Hindi pa... Ang galing ng mga propaganda ha. Wag na day, mga bayaran din kayo, tanginan yung mga media kayo. Man siya, kasi hindi mo pa nailalabas yan sa Senado, na kumbaga, sino ba yung magnotaryo? Baka pwedeng patawagin niyo mismo, di ba? Kasi... Ganun ba yun? Kailangan magpanotaryo ka, hanapin mo yung, tanungin mo talaga yung abogado. Diba? Kailangan kilalanin natin kung sino yung magnotaryo. Tsaka huwag ka na magtipid, gastusan mo na. Oo. Yung Gastusan. Ganyan talaga makapagsalita lang. kumbaga, ang laki ng ano mo, ano ka ba sa mga bangketa? Ano yan, negosyo? Kailangan mo gastusan kasi malaking kikitain mo. Bakit? Importante mapanotaryo at sabihin lang na ito original talaga. Malay niya ba yung putang inang nagnotaryo na yun eh. Hindi pala siya yun. Sekretary lang pa yung pumirma. Oo, yung alak. Bakit ganyan sila kainit masyado sa notaryo na yan? Diba? Importante yung kanyang testimony. Pwede naman nga walang notaryo eh. Naman mo ba? Diyan sa kanto meron Oo nga, tinanong ko nga si Mike Defensor, nandun ka ba nung nanotarize siya? Sabi niya, wala daw siya. No? Si Gutesa lang daw ang nagpanotarize. No? Ba't di niyo sinamahan? Kung ganun... Hindi pag sinamahan, sasabihin nyo na kinukots. Utak ng mga to, mga kababayan natin. No? Wala ka talagang magagawa. Kasi always sila may mga rason. Pag sinamahan niya ni Marcolita, pag sinamahan ni Mike Defensor, sabihin, kasi kinuts yan, kaya sinamahan. Mga gago talaga mga to. Importante yun. Witness mo yan eh. So, kailangan bawat step dyan, sigurado mo. Lalo na pag binigay mo sa isang senador na head ng Blue Ribbon dati. So, maapektuhan yan. Alam ko nga, sabi ng isang abogado. Ito yung mga inggit kay Marcolita, mga kababayan po natin. No? Galit na galit sila kay Marcolita. Kasi hindi sila uopera eh. Yung mga diskarte ng mga dilawan na to, kulay tae. Yung mga senador na kukuha ng isang witness na peke yung testimony, mismo sila pwede makasuhan. Totoo. No? Tsaka sa notaryo, may witness. Oo, may witness ka dun eh. Hindi lang ikaw pipirma para sa notaryo, meron ding iba. Iba nagkagulo rin. Sige, kasuhan nyo si Marcolita. Kasuhan nyo si Mike Defensor. Para magkaalaman. Maganda nga po yan. Ipatawag ni Ping Lacson si Mike Defensor eh. Kung ako lang nga mga kababayan po natin ha. Okay? Mas gusto ko nga ipatawag yan ni Ping Lacson. Itong si Senator si Mike Defensor. Maganda yan eh. Ano kay Alice Goo? Oo. Yung notary public daw. Kaya nga po sir. Pero yun nga sir, paano mangyayari, di ba partner man and sir? Paano na mangyayari sa credibility? Okay, marami nagsabi hindi, baka totoo yung iba nakasulat sa ano. Pero paano with regard sa credibility? Kumbaga ang foundation mo fake na yung pirma sa affidavit. And ngayon, kumbaga series of lies dahil yung sinabi na sa Marines, biglang wala pala doon. Di ba? How does this affect yung credibility? Sabi Hindi niya sinabi na nasa loob ng kampo ng Marines. Nasa Marines. So kung nasa loob, nasa labas, o nasa mga kabaro niya, hindi rin alam ni Mike Defensor. Ay, si Mike Defensor nga, hindi naman dumadirect kay Gutesa. May tulay lang po siya. Pati si Marcolita may tulay lang.
ni Senator Ping Lacson na mukhang aakyat uli after magbotohan as the head of the Blue Ribbon. Sabi niya, not necessarily naman na nasisira yung kanyang testimony. Pero kahit papano daw, naapektuhan. Kung meron kasing element na mali, baka yung buong testimony ay questionin ng iba na mali. No? Kaya mahalaga na talagang Maganda yan mga kababayan po natin. No? Questionin nila ulit si Gutisa. Kasi malalaman naman yan sa pagiging consistent niya. Kung consistent yung kanyang mga sagot, walang pabago-bago, doon mo naman malalaman na talagang legit yung kanyang testimony. Kasi malalaman naman natin nagsisinungaling eh. Kasi paiba-iba, kahit bigyan mo ng script yan, makalimutan niya po yung script. Pero kung ang kanyang sinasabi ay galing sa kanyang puso at sa kanyang isip, kahit pabalik-balik ta rin mo na tanong yan, yun at yun pa rin ang magiging sagot niya. Kaya subukan nyo, ipatawag nyo kasi, itong mga dilawan na ito, wala namang itong ginagawa, kundi pagpupuna lang naman eh. Akala mo magagaling eh. Diba? Subukan nilang tumakbong senador. Mananalo yan. Halimbawa, pinapacheck ni Senator Ping Lacson yung elements ng kanyang testimony. Halimbawa, yung gwardiya sa subdivision ng ni former Speaker Martin Romualdez, gusto niya kunin yung logbook para makita may pumasok ba talaga sa ganitong araw, sa ganitong oras, na ganitong mga sasakyan. No? Kahit hindi niya alam kung ano yung laman, at least yung record. No? Kalawa, yung manager ng construction firm. Dahil under construction daw yung bahay nung dinala yung halos kalahating bilyon na pera. So, siyempre, ang daming construction workers doon na makakakita. Siyempre, ganun, no? So, pinapacheck yan ni Senator Ping Lacson on his own. Para pag harap sa 14, merong rigor yung ebidensya. No? Magandang hapon sa iyo, Jack. Ito mga kababayan natin, pakinggan natin ha. Yung kasi bias yun. Dilawan yun eh. At ang nag-i-interview, yung mga bata ni Martin Romualdez. Kasi yung TV station o radio station na yan na nag-i-interview, pagmamayari po yan ng Media Prime Corporation, which is pagmamayari ni Martin Romualdez. Naalala nyo po mga kababayan po natin, yan din po yung radio na yan din po yung radio kung saan ay binanatan nitong si Alvin L. Chico ang Office of the Vice President dahil nagsabi sila na hindi daw po sila pinapayagan na mag-cover o mag-interview kay Vice President Sara dahil ang kanilang radio station ay pagmamayari ni Martin Romualdez. Yun pala ay marites lang. Wala palang katotohanan at wala pong sinabi na ganon ang Office of the Vice President. Gumawa lang sila ng kwento against sa Office of the Vice President. So, same yung radio station, PRTV, yan. Okay, punta tayo dito kay retired Colonel Quirobin. So, sayang lang po, no? Tumakbo po itong senador, itong si retired Colonel Quirobin, hindi po siya nanalo dahil napakarami pong kalaban eh. At siyempre, independent po siya, mga kabayan po natin. Okay, so, alam nyo mga kabayan po natin, ang Marines talaga, kagaya nitong si retired Colonel Quirobin, kung ano yung totoo, yun talaga ang kanilang sasabihin. At kahit may mga bias media ito, siguro napapakiusapan ng mga kabaro o yung mga matataas na opisyal, pero tingnan nyo po mga kababayan, kung ano po yung kanilang paninindigan. Ito, pakinggan natin. At at lahat ng mga taga-subaybay ng inyong programa. Okay. Colonel, ito, medyo filter ho namin, tinting namin kung alin yung mga fake news sa hindi. Pero ito ho yung isa sa mga lumabas. Sinasabi, totoo ba na kinausap kayo ni Senator Panfilo Lacson para hanapin si Gutesa at kung may lead na po ba kayo? Kung to talagang kayo ay inautusan po. Well, napakiusapan tayo, no? Una, okay. So, itong si Ping Lacson ngayon, naghahanap po siya ng makunan ng information kay Master Sergeant Gutesa. Alam natin, Marines din ito eh. So, siguro, sinubukan niya ditong lumapit. Baka try natin to. Baka mamaya, alam niya at baka kasama siya sa kumukupkup. So, kaya siguro kinausap niya ito. Text naman, tapos nagkita kami kahapon at inulit niya yon ulit na patulong naman para magkaroon ng closure itong kanyang pag-appear sa hearing. And sang-ayon ako sa kanya, no, na dapat lang talaga na magkaroon ng closure. Alam ninyo, kaya naman tayo na napasali dito kasi nag-post ako dahil tayo very consistent tayo sa anti-corruption at good governance advocacy natin. Nung nakita ko siya na nagsalita at nagpakilala ng Marines, nagtanong-tanong kaagad ako sino ba ito na at nalaman naman natin, no,
nakasama ko pala yan sa all-out war. Nasa 4th Marine Battalion siya. Nasa Oh, ang galing mga kababayan po natin, no? Talagang nasabak pala itong sa gera, itong si Master Gutesa. Imagine yung mga kababayan po natin, no? Itong mga makapalang mukha, lalo yung mga senador, itong si Ping Lacson, ang kapalang mukha, ito nga, nakipagbakbakan pala ito. Imagine mo, pwede naman siya mamuhay ng tahimik, pero bakit pinili niya na magsalita against dito kay Tambaloslos at kay Saldico? Diba? So talagang, kung nakaligtas siya doon sa mga matitinding all-out war, o ngayon ito, mas matinding gera dahil mga bigating buaya yung kanyang mga kalaban. Hindi ordinaryong tao po yung kalaban ngayon ni Master Gutesa, di ba? May bangag pa, may mga buaya pa, tambaloslos pa, o lahat na lang. May mga tuta, may mga aso yung kanyang kalaban ngayon. So bakit niya tinaya ang kanyang buhay dito? Dahil siya ay may paninindigan at nakukonsensya. Ngayon, babanatan nila si Master Gutesa. Matindi pala yung pinagdaanan nito. Parang si retired Colonel Kirovin din. Hindi nila basta-basta na mapasuko ito or mapabaliktad ito. At nakakabilib din po yung mga sinabi nitong si retired Colonel Kirovin na talagang inaangat niya po yung kanyang kabaro. So, salamat, retired Colonel Kirovin. sa 1st Marine Battalion naman ako. Pero parehas kami na galing ng Palawan, napunta sa Central Mindanao. At naglabas ako ng post ko na sabi ko, Orly Regala Gutesa, you made me proud as a Marine. Wow. Hope other security detail similarly situated will come out if they too are bothered by their conscience. Siguro dito sila na natataranta kasi ang dating parang natataranta talaga. Kasi akala nila na nawagin ka na lumabas na ang lahat ng mga Marines. Kaya natakot yung mga tambaloslos. Pero palagay ko mga kabayan po natin, yung pagtawag ni Ping Lacson dito kay Colonel Kirovin, palagay ko kinausap din siya. Baka kinausap siya na magsalita against kay Gutesa. Makasiraan si Gutesa. Palagay ko lang, posibleng totoo, posibleng hindi. Pero kung kinausap din siya ng gano'n, malamang hindi po yung sasabihin ni Kirovin dyan sa kanyang interview, di ba? encourage pa tayo ng mga whistleblower, no? Tama. Dapat lalabas lahat. Para maliwanag kung paano tayo napunta dito. Kasi sa totoo lang, sabi ko nga, kami maliit lang na unit ng Marines at halos lahat kami magkakakilala. Pero ito kasi, ibang unit niya, no? So, wala. Nagre-rely lang kami doon sa service reputation. Kumbaga sa nung napagtanong ko, okay naman, no? Pero after that, nung nag-retire na siya at napunta na nga dito sa ganito na sitwasyon, iyan hindi na natin nasubaybayan, no? Yun na nga po ay itinanggi na rin ng Philippine Navy na nasa kustodiya raw nila itong si Gutesa. Sa pagtatanong-tanong nyo, sabi nyo ay inalam nyo ang background sa pakiwari po ninyo ay nasaan siya ngayon. At kung sakali po na nasa kustodiya nga ng Marines, pinapayagan po ba ito? Ano po ba yung pulisiya dito? Well, pagka nag-retire ka, dapat bawal. Hindi ka na pwedeng tumira sa loob ng mga kampo. Retired Matik naman yan. Bawal ang sibilyan sa loob ng kampo. ka na Kumbaga sa na civilian na, no? At kung sino man yung nagpupkup sa'yo sa loob, meron na rin siyang violation sa policy nung camp commander at saka ng pwede siya ma-court martial. Bawal kupkupin yung civilian sa loob ng Marines. Matik na yan. Civilian status na po siya, retired na siya. Ng armed forces, no? Hindi lang yung Marines. So hindi tayo naniniwala at naglabas naman na ng disclaimer o ng yung Navy at saka Marines na wala sa kanila. Tama. Ang assessment ko dito dahil nga sa, 'di ba, very very close ang camaraderie namin. Baka naman ang nagbibigay sa kanya ng seguridad ngayon yung mga kabatch niya. Yan ang sinasabi ko, mga kabayan po natin, no? Na nung tinanong siguro itong si Senator Marcolita, tinanong itong si Congressman Mike Defensor, ang sinabi niya na nasa Marines. Kasi nga hindi naman daw po siya nagdadirect, may mga tumutulay sa kanya. So malamang hindi niya inakala na sa loob or nasa labas. Kaya ito po patunay, mga kabayan po natin, na sinasabi po
ni Colonel Quirobin na malamang yung mga kabatch niya yung humahawak. At yan din po yung aking panuwari na yung humahawak sa kanya o yung nagbabantay, nagbibigay ng security ay ang kanyang mga kabaro. So malamang hindi alam ni Quirobin yan. So malamang yung mga kabaro niya lang na talagang kadikitan niya yung kanyang mga kasamahan. At ako naniniwala din na talagang may mga pagbabanta sa kanya, yung mga panggugurgor. Hindi naman sila magsasabi niya na pinagplanuhan siyang gurgurin, minomonitor siya, nahuli nila. Hindi naman nila sasabihin yan. Kung hindi totoo yan. Itong mga sinabi, ghost na mga statement, ghost na witness, syempre, yung mga yan, kumbaga sa mga natin, comment section, yan po is mga trolls. Ito naman po is mga bashers na talagang hindi lang nila matanggap na may isa palang Marines na titistigo at sana marami pa yung lalabas. Kasi ang sinasabi po ni Master Sergeant Gutesa, nasa 90 po sila na mga official na nagbabantay or naka-assign dito po kay Saldico. Congressman pa lang yan, 90 po yung kanyang bantay. Ang dami, no? Sa bagay, hindi tayo magtaka sa mali-malitang pera na ninakaw nila. Eh kung 90 kay Saldico, baka 1,000 kay Martin Romualdez. Diba? Na mga Marines din na Good. no? Okay. And Colonel, ganito, no? Katulad nga na sinabi nyo kanina, nung unang labas po ni Gutesa ay nagpakita po kayo ng support. Then ito na nga, may lumabas na, hindi na siya makita. Then nalaman na fake. Siyempre, hindi naman sa hindi makita. Sinisigurado niya lang yung kanyang sariling kaligtasan, sir. Masyado naman kayo mga taga-radio talaga ni Martin Romualdez. Okay pala yung pirma sa kanyang affidavit. Matanong ko lang po, nagbago po ba yung inyong opinion or yung saloobin? Or nandun pa rin yung suporta nyo kay Gutesa po? Well, naandun pa rin yung aking pagsuporta, no? Kasi alam naman natin, kahit ako, nagpapa-notarize ako eh. Wala naman talaga ron yung yung abogado, di ba? Automatic na nakapirma lang yan eh. Kaya eto naging politika na eh. Kasi kaya ako, very discerning tayo. Hindi tayo kaagad na nagpapaniwala sa dami ng mga fake news, di ba? Ogoy, mga kababayan, napakalaking supalpaldo sa radio reporter nitong si Martin Romualdez. O, di ba? Akala kasi nila sasabihin ni Colonel Quirobin, nadismayado na ako, wala lang akong tiwala dyan kay Gutesa. O, mali kayo. O, sinuportahan niya si Gutesa at sinasabing, ganon talaga itong modus na ito ng mga nagpapanotaryo na wala naman talaga ang abogado at ang iba, authorized or secretariat lang yung nandun. Imagine mo, yung pinanotaryuhan nitong si Sergeant Gutesa, 24 hours bukas. Ano yan? Wakwak, tik-tik, 24 hours open. Andun ba siya 24 hours? Tapos may mga branch pa. Imposible yon, mga kababayan. At even yung pagsabi na pinord siya, ay sa akin, nagdadalawang ako na, ako mismo kumukuha ng affidavit eh. Yun Hindi nga. Hindi talaga naandun yung abogado. Naandun yung firma niya, pero wala yung abogado, di ba? Tama. So in short, Colonel, naniniwala pa ba kayo sa affidavit? Yes naman. Ito ni Gutesa. Well, nung nalaman ko na may tumatrabaho sa kanya para mag-retract ng kanyang sinumpaang salaysay, ang kaagad sabi ko alam ba ninyo na pagka may effort para mag-retract siya, baka naman meron siyang nasabing totoo. Bakit Tumpak. mo kailan na kausapin na mag-retract siya? Sama ng mukha ng reporter. Putang ina, sabi niyo, supalpal tayo dito Di kung talagang hindi totoo yung mga sinasabi, di hayaan natin, no? Hayaan natin later on magkakaalaman naman talaga kung totoo yung mga sinasabi niya. But the fact na merong grupo na tumabaho talaga, even yan, yung paglabas ng ganyan na desisyon ng judge, that's really an effort, no? Na i-discredit siya para lahat na sasabihin niya hindi na paniniwalaan kasi di ba, discredited na siya na witness. At bilang dating opisyal ng militar,
dapat bang lumabas na siya, no? Kung siya man ay dapat na magpaliwanag. At may dala nga siyang sensitibong impormasyon, Colonel. Yes, dapat lang. Kaya nga nung ako napakiusapan yan, susubukin ko, no, I'll take extra effort really to convince him to surface. Kasi sabi ko nga, nagpakita ako ng suporta sa kanya. And kung ganito na magtatago siya lahat, parang ang feeling ko parang napaso tayo, di ba? So kailangan talaga mag-surface siya to put a closure dito sa Iyon. Ako naniniwala lalabas si Gutisa, mga kababayan po natin. Kung hindi, talagang masisira yung credibility niya dito. At palagay ko, hindi rin papayag itong si Mike Defensor at si Senator Marcolita na mangyari yan. So talagang handa ang mga ito magbibigay ng suporta, protection sa kanya. At ako rin naniniwala, mga kababayan, na yung Marines, kagaya nitong si Colonel Querubin, ay hahayaan na lang na magurgor itong si Gutisa. Hindi, paniwala ko dito talaga susuporta ito. At nakita mo naman kung paano niya susupalpalin yung mga taga-mainstream media, no? Na kung ganito tinatrabaho itong si Master Gutisa, ibig sabihin talagang may nasabi siya na tinamaan. O sino ba yung sinasabi niya na mastermind sa lahat ng mga pagnanakaw at yung hinahatiran niya ng bilyon-bilyon na pera? Martin Romualdez Saldico. Kung sila yung mga nababanggit, sino yung nagtatrabaho kay Master Gutisa? O ayan, i-connect nyo na yung mga kababayan natin. Kaya yung pagtatrabaho sa kanya, itong effort, nasisirain ang kanyang credibility sa mainstream media, social media. Nako po, naglabas na naman sila ng maraming pera dito para sirain itong si Master Gutisa. Alam niyo mga kababayan po natin, yung nasa administrasyon na ito ngayon, matindi po yung pagiging propagandista nila. Kaya sa totoo lang, nakahiya talaga yung mga taong ito na bisto na sila ay pilit pa rin na nagpapalusot, mga kababayan. Okay, lipat tayo dito mga kababayan po natin kay Ted Filon sa kanyang in-interview at siyempre sa kanyang pasabog dito mga kababayan po natin. Sabi niya nga, sasabog na puot ng bayan. Nakaraan sinabi niya, tama na, sobra na, lumabas na kayo. Maganda yung mga episode po na itong si Ted Filon. Ito yung mga kababayan po natin. Sa Tarlac, may mga kinasuhan ng mga kongresista. Pero magtaka ka mga kababayan po natin, bakit hindi po kasama sa mga iniimbestigahan ng ICI? At bakit nakapokus sila sa Bulacan, nakapokus po sila sa Dolomite, at nakapokus po sila kay Senator Bongo? Buong Pilipinas ang daming kontrobersya. At bakit hindi isinama sa recommendation? Nakasuhan din sila, gagawa din sila ng sarili nilang kaso or investigation sa congressman na mag-asawa, kontraktor, parehong nasa gobyerno, kontraktor sa Tarlac. Ang tindi po dito mga kababayan po natin. At ang nag-file ng kaso, umiiyak na lang dahil District 1, District 2, District 3, lahat na mga buong distrito sa Tarlac ay sobra po yung ghost project at mga substandard. Pero bakit hindi nag-iimbestiga itong ICI? Bakit nakapokus lang sila sa Bulacan? Nakapokus lang sila dito sa ibang part ng Luzon? Hindi nila maimbestigahan yung Leyte, hindi nila maimbestigahan yung lugar ni Sandro Marcos o itong Tarlac. Napabayaan nila sa Pampanga. Ang dami po. Di ba? Bakit nakatutok siya kay Joel Villanueva at kay Jingo Estrada? Saldico, si Martin Romualdez hindi nila nakakasuhan. Ito, pakinggan natin at panoorin natin. At siyempre, magbibigay din po tayo ng ibang komento natin, mga kababayan po natin. So, ito po yung sinabi ni Pyra, na umiiyak si Pyra dahil sa talagang sobra po yung mga pagnanakaw, sobra po yung mga substandard and mga ghost project sa kanilang lugar. Ito, pakinggan nyo kung sino po yung mga kontraktor. Congressman mismo at Vice Mayor. Para sa mga mamamayan, ang umano'y sindikato ng mga congressman sa mga proyekto ng pamahalaan, wika po ni Ginang Lucas. Ang isinampang kaso laban kay Congressman Rivera Ayan, kinasuhan ang congressman et al. Ay paglabag sa Anti-Plunder Act, Unexplained Wealth
at ilang pang mga batas. Sa opisyal pong pahayag ni Congressman Noel Rivera, sabi niya, and I quote, "Mariin ko pong itinatanggi na ako po ay nasangkot sa anumang uri ng korupsyon. Malinis po ang aking konsensya at handa ko pong sagutin at harapin kung anuman ang laman ng reklamong isinampa laban sa akin sa sandaling matanggap ko na ang kumpletong impormasyon at mga kaukulang dokumento." Siyempre, mga kababayan po natin, no? Kung si Martin Romualdez nga, may buhay na natistiko at sinasabing inahatid niya mismong pera, dinidinay pa sa Saldico. Pero panay tago. Sinabi niya hindi siya involved. Handa niyang harapin yung mga allegations sa kanya pero nagtatago pa rin. Ito pa kaya? 'Di ba, mga kababayan natin? Aamin kaya yung mga ito? At bakit yung mga ito hindi sinama sa kinasuhan? At hindi pinapangalanan ng ICI, hindi pinapangalanan ni Ping Lacson? Wala pang tugon sa aming imbitasyon ng panayam para kay Vice Mayor Evelyn Rivera at Engineer Neil Parala. Samantala, kapansin-pansin na bahagi ng ebidensyang isinumite nila Ginang Lucas at ni John Job Elumbaring, isa rin po sa mga complainant, ay ang corporate papers ng Tarlac 3G Construction and Development Corporation, ang sinasabing construction company na pagmamay-ari ng mga Rivera, kung saan ang tumatayong presidente ng naturang kumpanya hanggang ngayon ay mismong si Congressman Rivera. Ayan po, mga kababayan po natin, kung hindi talaga talamak ang korupsyon, no? Sasabihin ba naman nila na wala, no? Ano lang yan, walang kinalaman si Bongbong Marcos yan. Tingnan mo, lahat pati mga probinsya, no? Hindi nga nila natitrace, hindi nila na-check. Kasi po, lahat sila magkasabwat. Bakit hindi nila nakikita ng COA yan? Hindi nare-review ng mga taga-DPWH. No? Sino ba yung nagbibigay ng permit na yan? Na congressman, vice mayor pala, yung may-ari ng isang construction firm. At doon sa Ilocos na sinasabi ni Chavit Singson, na mismo ang kontraktor na may hawak sa mga proyekto ni Sandro Marcos ay nasa politiko din at mga diskaya. Hanggang ngayon walang investigasyon. Wala tayong maririnig kung anumang may anomalya ba talaga at kung ano talaga ang katotohanan sa mga pasabog nitong si Chavit Singson. O ito ngayon sa nilabas nitong si Ted Pailon. Ang tindi po, buong pamilya ng congressman sa Tarlac ay hawak nila ang mga kontrata. Hawak nila yung mga flood control, hawak nila ang construction, at lahat na proyekto ng DPWH, hawak po nila. Bakit pala hindi ito kasama sa mga sinasabing nirekomenda ng kasuhan? Diba? So, doon na sila nakapokus sa Bulacan, puro Bulacan po sila. And, diba, kung hindi tanga yung mga kongresista na ito, mga kababayan po natin, ang dami-daming ina-expose dyan sa programa ni Ted Pailon. Bakit nakapokus po sila doon sa Dolomite? Dolomite daw po ang kanilang imbestigahan. Dolomite daw po, mga kababayan po natin, ang kanilang unang paimbestigahan kasi ito daw ang rason ng matinding pagpaha. Bakit hindi nila imbestigahan yun nasa Tarlac? Yung sinasabi ni Chavit Singson para mapatunayan kung tama o mali yung mga allegation na ito. O bakit talagang Duterte yung kanilang tinatarget? Si Bongo ang kanilang tinatarget. Paninira kay Gutesa, paninira kay Senator Marcolita. Yung kanilang linyada na ang Duterte is pro-China. O ngayon si Bongbong Marcos sumihimod ng puwet ng presidente ng China. Wala siya magawa dahil dikit ng dikit dun siya sa presidente ng Amerika o sa Amerika. Hindi naman tayo pinagbigyan sa taripa. Buti pa nga yung ibang bansa na maka-China at talagang kitang-kita natin yung alyansa ng China, sila pa yung binibigyan ng zero na taripa sa kanilang mga produkto na ini-export sa Amerika. Yung ating produkto ilan? 19% ang taripa. Kaya pagdating sa Amerika, mahal na. Kasi ipapatong yung taripa kung magkano ang bayad sa produktong pinapasok mula sa Pilipinas. Alam niyo mga kabayan po natin, napakalaking kahihiyan po ito kay Claire Castro. Yung sinasabi niya Duterte is pro-China o ngayon si Bongbong Marcos, ano yan? Putang ina, bago sila magsalita, dapat tingnan nila kung sino talaga ang tunay na
yung walang ginagawa, tunay na talagang pamuta-muta, walang ginagawang actual, puro lang salita. Walang iba itong si Bongbong Marcos. Ang galing mangako. So, sinabi niya pa na bukas na daw ang Pilipinas, welcome na daw yung mga investors sa Pilipinas. Paano pupunta yung mga investors dito? Kung ang gobyerno natin hindi kayang solusyonan ang korupsyon. At may sinabi pa dyan si Bongbong Marcos, mga kababayan po natin, na nakikita niya daw, dahil sa ginagawa niyang investigasyon sa infrastructure, babalik na daw po ang tiwala ng taong bayan sa kanyang administration. Hello? Paano babalik ang tiwala ng taong bayan kahit pa nasimulan niya yung investigation sa infrastructure, kung wala namang nakikitang magandang resulta, hindi naman napapakulong si Saldico, yung mga kaalyado, yung mga kasapwat, yung mga bigating mga kongresista, useless pa rin yan. Lalo pang magagalit ang taong bayan. At ngayon, tinitingnan ng taong bayan, may makulong ba talaga sa December? May paparusahan ba talaga? Kasi pag hindi, at lalong-lalo na, itong si Martin Romualdez, pag hindi yan makulong, January o February, naku po, nakikita ko, baka sasabog yung taong bayan. Sa galit, yung mga tsense, retiradong sundalo, at ang ordinaryong mamayang Pilipino na hindi na nila matanggap ang panggagago ni Bongbong Marcos sa ating mga Pilipino. Kaya abangan natin yan, mga kabayan po natin. Tayo naman ay nandito po tayo lagi, nakamonitor. Tayo naman ay nandito po tayo lagi, nagbibigay sa inyo ng update kung ano man yung kaganapan sa ating bansa. Okay, so bago tayo mag-jump on sa ating ibang topic, ito nakita natin, ito trending din ito, mga kababayan po natin, na si Gibo Chodoro ay nakipag-meeting sa Amerika or sa representante ng Amerika. Bubuo daw po sila ng bagong task force versus Chinese aggression in West Philippine Sea. So kung bubuo sila ng task force na ito with America, sigurado gulo na naman yan. Dahil ang China hindi papayag. So parang ginigigil nyo lang ang China, na lalo silang magalit. Imbis na ang solusyon dyan ay kapayapaan, pag-uusap sa pagitan ng dalawang leader, kung gagawa na kayo ng ganitong klaseng mga task force, baka lalo magalit ang China. Ito ang sagot ni Bongbong Marcos. Oktubre 23 na aming ito na yan. Ito yung sagot ni Bongbong Marcos. Okay. So pakinggan nyo po, mga kababayan po natin. Ito ang sagot ni Bongbong Marcos sa mga katanungan na yan. Ano yung mangyari dahil sa pakikipag kontrata, agreement ng Amerika at ng Pilipinas, pagbuo ng bagong task force dyan sa West Philippine Sea. Pakinggan nyo sinasabi ni Bongbong. At kayo na pong bahalang umusga dyan. Sir, may we know what's the wisdom behind the creation po ng Task Force Philippines between the Philippines and the United States? Because it is basically it's organizing ourselves into a more cohesive unit in terms parang lutang na namang itong magsalita si Bongbong. Of the protection of the freedom of navigation in the South China Sea, the West Philippine Sea for us. So yun lang naman yun. Because it's members of the military, they have to establish procedure so as to be able to operate together. And iba yung participants ngayon iba yung vessels na pinadala ng Amerika, iba yung gagamitin ng Navy natin. So we have to put together a new structure to make maximum use of the time that we are doing these exercises. Follow up lang po. How will this new task force be different sa iba pa po nating partnership with the US? And do you see this as a mechanism that will ease the tension and aggressive actions of China in the West Philippine Sea? Well, at the very least, what is the difference is because the vessels are different. So, may carrier group, tayo rin, meron sila So we have to work. We have to learn how to work with a different set
of parameters, military parameters, and that was the basic difference. It will not lower. It will not. It is. So, yun na, naintindihan ko dito. Sinasabi niya na itong ginagawang bagong task force na ito daw po yung magpapakalma, no, sa tension sa West Philippine Sea. Parang baliktad. I don't know kung mali ako ha. Pero para sa akin, parang baliktad, mga kababayan po natin. Na yung pagbuo ng task force para or kontra, ayan, Chojoro and Higseth unveil new task force versus Chinese aggression in West Philippines. So kung bubuo kayong task force para labanan itong aggression ng China sa West Philippines, so paano ang sinasabi ni Bongbong Marcos na huhupa ang tension sa West Philippines? Di ba parang lalong lalakas pa yung tension? Bakit kailangan na namang makialam yung Amerika? In the first place, natandaan ko yung sinasabi ni Bongbong Marcos sa kanyang mga interview na yung issue sa West Philippines, sinasabi niya na ito po ay upuan ng dalawang leader. Hindi daw po siya papayag na manghihimasok ang Amerika dahil kung manghihimasok yung Amerika sa usapin sa West Philippines, magagalit ang China, mag-aaway. So bakit ngayon pinapayagan na naman ni Bongbong Marcos na makialam itong Amerika? Alam niya na magagalit yung China at lalong lalala na naman yung aggression. At kung nagkakaroon ng aggression, pambumbomba, pang water cannon ng China doon sa ating Coast Guard, putang ina, tumitingin lang naman yung Amerika Hindi naman sila nakikialam. Hindi naman sila tumutulong sa Pilipinas Inakayaan, tinitingnan lang, minumonitor na nila, binubomba tayo. Pero ang hilig nila makialam sa issue ng West Philippines. Dapat sila, negosyo na lang, di ba? Negosyo na lang sila makialam. Tulungan na lang Pilipinas kung may maitutulong po sila sa ikaganda ng buhay ng mga Pilipino. Huwag puro gera. Puro pang gera yung kanilang pinupus Diba? Task force na yan. Tapos bibentahan tayo ng karagdagang eroplano ba, barko ba, para magamit sa bagong task force na yan. Tapos, anong nangyayari dito? Ilang IDCA-site na po? Hindi ko alam kung ilan na IDCA-site yan. Pagkakalam ko is 25. Napapaligiran tayo at dito na nakatambak yung mga baril at mga bala ng Amerika. Para saan yan? Ginagawa po tayong armory ng Amerika, mga kabayan po natin. Tapos, swerte nila, libre pa. Tapos yung taripa, hindi man lang tayo mabigyan ng mababang taripa o dapat 0%. Dahil po tayo na ginagamit nila yung ating teritoryo, hindi naman tayo nakikinabang sa kanila kasi hindi naman talaga sila tutulong. Kapag magyera ito totoo lang, practical lang po tayo mga Pilipino. Kapag nagkagera at tayo ay isinama nila, durog tayo at hindi tayo tutulungan ng Amerika. Sigurado yan mga bayan. Anyway, hanggang dito na lang muna yung ating update. At bago tayo magtapos, again, i-congratulate ko lang si BP Sara na patuloy na pagtaas pa rin ng kanyang survey. Although ito is manipulated, binabawasan ng kanyang survey para hindi talaga makikita ng sobrang lakas. Pero makita natin, umangat pa rin kahit anong manipulate at pandaraya na ginagawa po nila. Dahil BP Sara pa rin ang nag-iisang pinagkakatiwalaan ng mga Pilipino para papalit sa isang Bongbong Marcos na walang kwenta at weak na presidente. Maraming salamat and God bless po sa atin lahat. Thank you po sa mga team replay, sa mga nagla-like, nag-share, and of course, sa nagsusuporta sa ating channel. Super thanks, super chatter, and of course, nagsisend po ng, sa ating personal na mga numbers. Thank you po. Mabuhay po kayong lahat mga kababayan. God bless. Maraming salamat sa inyong pagsusuporta mga kababayan.